Isipin ang isang umaga sa Maynila nang ang araw ay halos palang dumampi sa mga bubong ng mga tindahan sa Divisoria. Ngunit ang natuklasan ng mga negosyante ay hindi lamang sorpresa, kundi ang pinakamalaking bangungot sa kasaysayan ng pamilihang iyon. Sa gitna ng paradahan na basa pa ng hamog, 312 bangkay ng mga basagulero ang nakahiga ng maayos na nakahanay. Para silang nagdaraos ng pagpupulong ng kamatayan. Walang dugo, walang bukas na sugat, walang tunog ng pag-aaway kagabi. Ngunit ang kanilang mga dibdib at tiyan ay puno ng kakilakilabot na pasa na tila hinampas ng isang di nakikitang puwersa. Mas nakakatakot pa, walang sinumang saksi ang nakarinig ng sigaw, ingay o bakas ng banggaan. Lahat ng TV footage ay nawala na tila may misteryosong kamay na nagtanggal ng bawat segundo ng insidente. Nanginginig sa takot ang mga negosyante, ngunit sa likod ng takot na iyon ay sumibol ang ginhawa. Kakaiba, tila may puwersa na biglang pumalit sa papel na dapat gampanan. Batas. Sino o ano ang maaaring pumatay sa 312 tao sa isang gabi ng walang ingay? Paano nakahanay ng maayos ang mga bangkay na tila sadyang inilagay? At kung ang katarungang ito ay nagmula sa isang di nakikita, babalik pa ba ito? Sapagkat gabing iyon, ang Divisoria ay hindi lamang naging lugar ng malawakang kamatayan. Ito ay naging entablado ng isang hindi kilalang at hindi maipaliwanag na puwersa. Ang umagang iyon ay dapat na lumipas tulad ng mga nakaraang araw. Ang boses ng mga tindero na tumatawag ng mga customer, ang amoy ng pritong pagkain mula sa kanto, ang hilera ng mga bagong bukas na tindahan. Ngunit walang sinuman ang nakahanda sa makikita nila sa araw na iyon. Ang unang hakbang na pumasok sa paradahan ay agad na huminto. Ang kanyang katawan ay nanigas, ang kanyang mukha ay namutla na tila nawala ng lahat ng dugo. Sumigaw siya. Isang sigaw na pumutol sa malamig na hangin ng Maynila. Isang sigaw na nagpabalik sa dose-dose ng mga tindero ng may pagkabahala. Ang sigaw na iyon ay hindi ordinaryong sigaw ng takot. Ito ay isang sigaw na nagmula sa isang bagay na hindi maipaliwanag ng katuwiran. Doon, sa paradahan ng Divisoria, nakahiga ang 312 bangkay ng mga basagulero. Lahat ay nakahanay ng maayos. Tila nakikilahok sa isang pagpupulong sa umaga. Sila ay nakahiga ng magkakadikit. Mga kamay sa tabi ng katawan. Mga mukha na nakaharap sa kulay abong kalangitan ng Maynila. Walang dugo, walang sugat sa mukha, walang bakas ng pag-aaway. Ang kanilang mga mukha ay payapa. Sobrang payapa. Tila natutulog sila, ngunit ang kanilang mga dibdib at tiyan ay may pasa, itim na asul na pasa na tila paulit-ulit na hinampas ng isang mapurol na bagay. Napakasama ng mga pasa kaya tila ang kanilang mga katawan ay hinampas hindi ng tao, kundi ng isang bagay na mas malaki. Nagtakbuhan ang mga tindero patungo sa paradahan. Ang ilan ay sumigaw, ang ilan ay nanigas sa takot. May umiyak, may agad na nagdasal, mayroon ding humahawak lang sa ulo, habang paulit-ulit na sinasabi. Impossible, impossible. Ngunit sa likod ng takot na bumabalot sa hangin, may mga maliliit na bulong na hindi mapigilan. Mga bulong na tila ginhawa. Mga bulong na matagal nang naging nakatagong reklamo. Sa wakas, hindi na nila kami mapipiga. Baka ito ay ganti, baka ito ay babala mula sa langit. Ngunit sino ang maaaring pumatay ng 312 basagulero ng sabay-sabay sa isang lugar? Paano sila nakahanay na tila may di nakikitang kamay na nag-ayos sa kanila isa-isa? Bakit walang kahit isang patak ng dugo? Bakit napakaayos ng mga katawan? Tila ang kanilang kamatayan ay isang ritual. Dahan-dahang lumapit ang pinakamatandang tindero ng manok sa bloke. Nanginginig ang kanyang kamay nang itinaas niya ang t-shirt ng isa sa mga bangkay. Ang pasa ay napakalalim. Umurong siya sa takot. Ito ay hindi gawa ng ordinaryong tao, sabi niya sa mahinang boses. Sino ang may kakayahang bugbugin ang 312 tao sa isang gabi? Isang tindera ng damit ang yumakap sa kanyang sarili at nagtanong ng nanginginig ang boses. Kung may pumatay sa kanila, bakit wala tayong narinig kagabi? Walang tunog ng pag-aaway, walang sigaw, wala. Kaya paano sila namatay? Walang makasagot. Nang tumaas ang araw, tinamaan ng sikat ng umaga ang mga katawan na lalong nagpapakilabot sa kapaligiran. Ang mga ibon na karaniwang lumilipad sa paligid ng palengke ay hindi nakita.
Ang mga ligaw na aso na karaniwang naglalakad-lakad at nangangamoy ng basura ay nagtatago na. Ang hangin ay mabigat na tila may nakabitin sa itaas ng ulo. Isang bagay na nagpapanginig sa lahat ng walang dahilan. May ilang tindero ang naglakas loob na lumapit pa. Ang isa ay tinakpan ang ilong habang bumubulong. Bakit sila tila payapa? Ngunit ang pahayag na iyon ay nagdala ng takot sa mga mata ng iba. Payapa. Paano nangyari na ang 312 basagulero na kilalang-kilala sa pagiging magaspang, brutal, at walang awa ay namatay ng may mukhang payapa na tila natutulog na sanggol? Pagkatapos ay lumabas ang pinakanakakatakot na tanong sa lahat ng tanong sa araw na iyon. Kung hindi tao, sino ang gumawa nito? Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin. Malamig tulad ng hamog sa umaga. Walang sagot. Walang naglakas loob na manghula. Walang handang isipin kung ano talaga ang nangyari sa gabi bago sumikat ang araw. Isang bagay ang sigurado, ang Divisoria ay hindi na magiging pareho. At ang araw na iyon ay nagsisimula pa lamang. Agad na inilagay ang police line, ngunit hindi ito sapat upang mapigilan ang takot na kumalat mula sa isang tindahan patungo sa isa pa. Ang usapan ng mga tindero ay hindi na tungkol sa presyo ng mga paninda, kundi tungkol sa takot na kumalat ng mas mabilis kaysa sa tsismis. Ang kapaligiran ng palengke ay naging tulad ng isang war zone na bagong salanta ng isang di nakikitang bagay. Dumating ang maraming pulis, ngunit kahit sila ay mukhang nalilito. Ang kanilang mga mukha ay maputla. Tila hindi rin sila makapaniwala sa nakikita nila. Isang pulis ang bumulong sa kanyang kasamahan, ito ay hindi ordinaryong away. Kahit 1-0 pulis ay hindi kayang talunin ang ganito. Agad na lumunok ang tindero na nakarinig ng bulong na iyon. Ang bulong ay naging tsismis. Ang tsismis ay naging teror. Nang inspeksyonin ng pulisya ang paligid, may nakita silang mas kakaiba kaysa sa 312 bangkay mismo. Lahat ng tikikis na nakaturo sa paradahan kagabi ay nawala ang mga recording. Hindi sira, hindi inalis, hindi sinira. Nawala ang mga recording. Tila may nagtanggal nito ng sistematiko, propesyonal, at napakatahimik. Walang bakas ng hacking, walang senyales ng pagpasok, nawala lang. Paano nangyari iyon? Ang tanong na iyon ay bumabagabag sa lahat ng opisyal na nagtatrabaho. Sinubukan ng pulisya na maghanap ng mga saksi, ngunit pareho ang sagot ng lahat ng tindero. Walang nakarinig ng tunog ng pag-aaway, walang nakakita ng labanan. Walang senyales ng gulo kagabi. Kahit ang gwardiya ng palengke na karaniwang nagpapatrolya bawat oras ay walang nakitang kakaiba. Naramdaman lang niya na ang hangin sa gabi ay mabigat. Isang bagay na hindi niya pa naramdaman noon. Paano namatay ang 312 tao nang walang sinumang nakarinig ng anuman, tanong ng isang senior investigator na may tensyonadong mukha. Paano nangyari na ang 312 tao ay paulit-ulit na binugbog hanggang sa magkaroon ng matinding pasa ng walang sigaw, walang tunog ng banggaan, walang anuman? Muling nakabitin ang tanong sa hangin. Sumagot ang isang tindera sa mahinang boses. Baka hindi sila nagkaroon ng pagkakataong sumigaw. Ang sagot na iyon ay nagpatayo ng balahibo sa sinuman. Sinubukan ng pulisya na maglagay ng distansya sa pamamagitan ng pag-secure sa paligid. Ngunit ang mga tindero ay nagtipon pa rin. Nakatayo sa malayo. Nakatingin sa mga bangkay na tila nakakita ng isang hindi totoo. May takot na may halong ginhawa. Ginhawa dahil hindi na sila pipigain. Takot dahil hindi nila alam kung sino o ano ang gumawa nito. Sa gitna ng mga bulungan na umalingaw-ngaw, ang ilang tindero ay bumulong tungkol sa isang insidente noong nakaraang linggo, tungkol sa isang batang tindero ng damit na binugbog hanggang sa magkaroon ng koma ng grupong iyon ng mga basagulero. Tungkol sa kanyang ama, isang ulama, iskolar ng Islam, na kilalang may bihirang kaalaman sa pencaksilat, martial art. Tungkol sa tingin ng ulama nang makita ang kanyang anak na nakahiga ng walang magawa. Ngunit sino ang maglalakas loob na sabihin iyon ng malakas? Sino ang maglalakas loob na akusahan ang isang ulama? Isang tindero ang mahinang nagsabi, kung ito nga ay gawa ng tao, hindi siya ordinaryong tao. Ngunit kung hindi tao, hindi natapos ang pangungusap na iyon dahil walang naglakas loob na tapusin ito. Sa dulo ng paradahan, dahan-dahang humangin. Ngunit may isang bagay sa simoy ng hangin na nagpakabahala sa lahat.
Tila may mata na nagmamasid sa kanila. Tila may isang bagay na hindi pa tapos. Tila ang trahedyang ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki, mas madilim, at mas mapanganib kaysa sa naiisip nila. At muling umalingaw ang parehong tanong sa isip ng lahat. Ano o sino ang pumatay sa 312 basagulero sa isang gabi? Walang nakakaalam, walang sagot. Sa ngayon, ang Divisoria ay laging may sariling madilim na kasaysayan. Ngunit walang kwento na mas nakakatakot kaysa sa presensya ng grupong basagulero na sa loob ng maraming taon ay naging madilim na anino para sa mga tindero. Ang Key Black Serpent Gang Key na may 312 miyembro. Isang grupo na ang bilang ng mga miyembro ay eksaktong kapareho ng bilang ng mga bangkay na natagpo ang nakahiga ng maayos sa umaga. Tulad ng mga kawal na nawalan ng kaluluwa. Sila ang mga walang koronang hari sa Divisoria. Walang pwesto, walang tindero, walang tindahan na hindi nakakakilala sa kanila. Dumating sila na parang bagyo na may matitigas na hakbang at malamig na tingin. Ang boses pa lang nila ay sapat na para magpababa ng tingin sa mga tindero. Araw-araw silang nagpapatrolya, nang hihingi ng pera para sa seguridad. Isang kabalintunaan dahil walang sinumang tindero ang nakaramdam ng seguridad sa kanilang presensya. Ang gang na ito ay pinamumunuan ng isang malaking lalaki na tinatawag na Basag, isang dating bilanggo dahil sa matinding pananakit. Sinasabi ng mga tao na binugbog ni Basag ang isang tindero hanggang sa mabasag ang panga nito dahil lang sa huli itong nagbigay ng parte. Ngunit hindi lang si Basag ang malupit. Mayroong tikwas, maliit ngunit maliksi, laging may kadena sa baywang. Mayroong ibuli na mahilig sumipa ng kariton ng matatandang tindero para lang makita itong bumagsak. Mayroon ding tilasing, isang malakas na manginginom na sinasabing nanaksak ng isang inosenteng lalaki dahil lang sa nababato. Walang naglakas loob na lumaban, walang sapat na baliw para subukan. Ngunit nagbago ang lahat nang magawa nila ang isang pinakamasamang pagkakamali sa kanilang buhay. Isang linggo bago matagpuan ang trahedya ng 312 bangkay, isang binatilyo na bagong sumusubok magbenta ng damit sa Divisoria ang naging target ng kanilang karahasan. Ang binatilyo ay nagngangalang Cardo. Siya ay 21 taong gulang pa lamang, nag-aaral pa, inosente pa, naniniwala pa na ang mundo ay kayang pasanin ng may ngiti. Pumunta siya sa Divisoria upang tulungan ang ekonomiya ng pamilya. Ngunit sa araw na iyon, nang tumanggi siyang magbigay ng pera para sa seguridad, binugbog siya ni Basag at ng kanyang mga tauhan ng napakalala na kinailangan siyang dalhin sa ospital sa kalagayan ng koma. Nakita ng mga tindero ang insidente, ngunit walang sinumang naglakas loob na magsalita. Dahil ang paglaban sa Black Serpent Gang E ay nangangahulugang paglagda ng sariling kamatayan. Ang hindi alam ng lahat ay kung sino ang ama ni Cardo. Ang ama ni Cardo ay hindi ordinaryong tao. Siya ay si Reynaldo de la Cruz, isang iginagalang na manggagamot at guro ng Arnis, Filipino martial art, na ang kaalaman ay halos mawala na. Tinatawag siyang maestro rey ng mga tao, ngunit hindi niya kailanman ipinagmamalaki ang sarili. Ang kanyang buhay ay puno ng kapayapaan, nagtuturo sa mga bata sa nayon ng mga Arnis moves, nag-aayos ng kapilya, tumutulong sa mga residente ng walang kapalit. Walang sinumang nakakaalam na sa likod ng kanyang malumanay ng ngiti ay may mahabang kasaysayan ng martial arts na hindi niya kailanman ginamit maliban kung napilitan. Nang makita niya ang kanyang anak na nakakoma, walang galit sa kanyang mukha. Walang sigaw, walang banta, walang iyak. Tumayo lang siya, yumuko, hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang anak, at mahinang nagsabi, "Anak ko, ang pasensya ay isang kuta ng kaluluwa, ngunit may oras na ang hustisya ay bumababa sa pamamagitan ng kamay ng tao." Ang mga salitang iyon ay naaalala ng mabuti ng mga tindero na naghatid kay Cardo sa ospital. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng nakakabahalang tanong sa isip ng maraming tao sa araw na iyon. Ito ba ay hustisya na bumaba sa pamamagitan ng kamay ng tao? Sino ang may kakayahang pumatay ng 312 basagulero sa isang gabi? Sino ang makakasira sa pinakakinatatakutang grupo sa Divisoria nang hindi nag-iiwan ng kahit isang saksi, kahit isang tunog? O kaya ba ay isang tao na matagal ng mukhang payapa ay nagtatago ng bagyo sa kanyang kaluluwa? At kung ang bagyong iyon ay talagang pinakawalan gabing iyon, ano ang susunod na mangyayari?
Ang kapaligiran ng palengke ay nagsimulang mapuno ng mga bulungan tungkol sa maestro na iyon, tungkol sa kanyang pagiging malapit sa sinaunang sining ng Arnis, tungkol sa galit ng isang ama na pakiramdam ay inagaw ng mundo ang kanyang kaisa-isang anak. Ngunit walang naglakas loob na sabihin iyon ng malakas. Kung totoo na sangkot ang maestro, bakit niya ginawa ang lahat ng mag-isa? Kung hindi siya, kung gayon, anong nilalang ang may kakayahang gawin ito? Ang tanong na iyon ay nagpakulungkot sa lahat. Ang trahedya ng 312 basagulero ay hindi lamang isang insidente ng krimen, hindi lamang isang malawakang pagpatay. Ito ay tila isang mensahe na hindi necessarily para sa pulisya. Baka ang mensahe ay ipinadala para sa buong palengke, o sa buong lungsod o sa buong mundo. At nagsimula ng magtanong ang lahat ng nanginginig ang boses. Ito ba ay simula pa lamang? Ang gabi bago ang trahedya, ang Divisoria ay tila normal. Ang mga ilaw ng tindahan na bahagyang nakasindi, ang tindero ng kape na nakasandal sa kanyang kariton, ang gwardiya ng palengke na naglalakad habang humihikab. Walang senyales na ang gabing iyon ay magiging pinakanakakatakot na gabi sa kasaysayan ng lugar na iyon. Ngunit, may isang saksi na may naaalala na hindi niya maipaliwanag. Isang bagay na nagpatayo ng balahibo sa kanyang likod tuwing naaalala niya ito. Bandang 2:00 ng madaling araw, isang tindero na nagsasara ng kanyang pwesto ang nakakita ng isang figura na nakasuot ng puting abaya na dahan-dahang naglalakad. Dumadaan sa paradahan. Ang figura ay matangkad, matikas at payapa ang kanyang paglakad. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bawat kaway ng kanyang puting abaya ay tila nagpapadala ng hindi pangkaraniwang lamig. Hindi nakita ng tindero ang kanyang mukha. Halos buong katawan niya ay natatakpan ng abaya. Ngunit may isang bagay na nagpakabahala sa kanya. Ang aura ng figura ay tila hindi pag-aari ng isang ordinaryong tao. Narinig niya ang isang mahinang tunog na tila isang zikir, paggunita sa Diyos, ngunit ang tunog na iyon ay kakaiba na tila nagmumula sa dalawang direksyon ng sabay. Mula sa bibig ng figura at mula sa ibang lugar na hindi nakikita. Ang tunog na iyon ay napakalambing, ngunit may etyo na nagpatalikod sa tagapakinig. Gustong tawagin ng tindero, gustong itanong kung sino at ano ang layunin ng figura na naglalakad mag-isa sa hating gabi. Ngunit, ang kanyang dila ay tila nagyelo. Ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Nakatayo siya na tila nakapako sa sahig. At mas kakaiba pa, 5 segundo pagkatapos dumaan ng figura, hindi na maalala ng tindero ang kanyang mukha, hindi na maalala ang kanyang paglalakad, hindi na maalala ang mga detalye. Tila ang kanyang alaala ay inalis ng isang di nakikitang kamay. Ang natira lamang ay ang pakiramdam ng lamig at takot. Bakit nawalan ng alaala ang tindero? Sino ang maaaring magtanggal ng alaala ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagdaan sa harapan nila? Ang figura bang iyon ay tao o isang bagay na kahawig ng tao? Nang marinig ng pulisya ang kalahating malabong testimonya na ito, nagkatinginan sila ng walang salita. Hindi nila maaaring baliwalain ang katotohanan na ang testimonya na ito ay nagmula sa isang tao na karaniwang hindi madaling matakot. Ang tindero ay kilalang matigas ang ulo, ngunit gabing iyon, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi alam kung dahil sa takot o dahil sa pakiramdam niya na nakakita siya ng isang bagay na hindi niya dapat nakita. Nagsimulang umusbong ang pagdududa sa isang pangalan. Isang pangalan na hindi nila kailanman gustong banggitin ng malakas, si Reynaldo de la Cruz. Ngunit posible ba na pinatay ng maestro ang 312 basagulero ng mag-isa? Kung paano? Kung hindi? Kung gayon, sino ang figura na nakasuot ng puting abaya? Nagsimulang bumulong ang ilang tindero. Kung totoo na iyon ay ang maestro, ibig sabihin ay hindi siya naglalakad mag-isa. May anino na sumusunod sa kanya. Mayroon ding nagsabi sa mahinang boses, may narinig akong kwento noon. Sabi nila, si Reynaldo ay may kaalaman na kayang tawagin ang 1,000 anino, ngunit iyon ay leyenda lang. Hindi siguro totoo, tama? Ang mga tanong na iyon ay tila laso na sumisiksik sa puso ng lahat. Walang sagot, walang katiyakan. Ngunit, isang bagay ang pinaniniwalaan ng marami. Ang figura na nakasuot ng puting abaya gabing iyon ay tiyak na may kaugnayan sa trahedya sa umaga. Dahil bago ang gabing iyon, hindi kailanman lumabas ang figura na nakasuot ng puting abaya sa Divisoria. At pagkatapos ng trahedya,
hindi na muling lumabas ang figura na iyon. Ang tanong ngayon ay naging mas nakakatakot. Ang figura bang iyon ay dumating upang magparusa o upang magpalaya ng isang bagay na matagal nang nakakulong? Siya ba ay tagaganap lamang o isang pinto patungo sa isang mas madilim na bagay? At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, kung ang figura ay maaaring lumabas ng walang sinumang nakakaalam, maaari ba siyang bumalik anumang oras? Ang Divisoria gabing iyon ay puno ng misteryo at ang misteryong iyon ay nagsisimula pa lamang magbukas ng pinakamadilim na kabanata nito. Ginawa ang sunod-sunod na pagsusuri. Pinalawak ang police line. Nagpalipad ng drone para kumuha ng litrato mula sa himpapawid. Walang tigil ang pagtatrabaho ng forensic team. Ngunit habang mas maraming ebidensya ang natuklasan, lalo itong nagiging walang kabuluhan. Ang mga eksperto sa imbestigasyon na karaniwang marunong magbasa ng mga pattern ng krimen ay nagkatinginan lamang na may nalilitong mukha. Tila nag-iimbestiga sila ng isang insidente na hindi nagmula sa mundong ito. Ang unang bagay na nagpakanganga sa kanila ay ang kawalan ng bakas ng paa ng maisala. Bagamat ang paradahan ay puno ng pinong alikabok na madaling makakuha ng bakas. 312 malalaking katawan ang inilipat at inayos sa maayos na pormasyon. Ngunit walang kahit isang bakas ng karagdagang hakbang. May bakas ng mga biktima. May bakas ng mga tindero, may bakas ng gwardiya ng palengke, ngunit walang bakas ng maisala. Tila lumulutang ang maisala sa itaas ng lupa. Kayang bang gumala ng tao nang hindi nag-iiwan ng bakas o ang maisala ay hindi talaga tao? Ang pangalawang katotohanan na nagpatayo ng balahibo ng mga investigador ay ang kawalan ng dugo. Ngunit ang mga pasa sa dibdib at tiyan ng mga biktima ay nagpapakita na sila ay paulit-ulit na hinampas ng matinding puwersa. Sinabi ng mga forensic expert na ang ganoong uri ng sugat ay dapat na nagdulot ng malawakang panloob na pagdurugo o kahit man lang ay mailumabas na likido sa katawan. Ngunit ang kanilang balat ay malinis, napakalinis. Tila ang kanilang mga katawan ay binugbog nang hindi binigyan ng pagkakataong maglabas ng dugo. Ang mga pasang ito ay hindi ordinaryong pasa, sabi ng isa sa mga forensic doctor. Mahina ang kanyang boses ngunit puno ng pagkabalisa. Ang pattern ay pareho, ang lalim ay pareho, ang anggulo ng pag-atake ay pareho. Napansin ba ninyo na ito ay tila isang tao ang bumugbog sa 312 katao gamit ang magkatulad na pamamaraan? Sumimangot ang isa pang investigador. Isang tao. May kabuluhan ba iyon? Tinitigan siya ng doktor ng madilim ang mga mata. Sa normal na mundo, wala. Ngunit ang mga pasang ito ay imposibleng bunga ng higit sa isang tao. Bawat suntok ay may sariling signature. Ang pamamaraan ay napakaspesipiko. Ang tanong na iyon ay umalingaw sa espasyo ng investigasyon. Sino ang maaaring bumugbog sa 312 katao ng magkatulad? Anong pamamaraan ang makapagpapahina ng hindi nagdudulot ng ingay? Ito ba ay isang martial art o isang bagay na mas madilim? Dahil ang mga pasa ay hindi tulad ng suntok ng boksinggero o sipa ng silat practitioner. Walang sirang buto, walang gasgas. Malaking pasa lang ngunit ang pasa ay perpektong sumisira sa panloob na organo. Tulad ng suntok na itinama sa vital point ng isang taong mas nakakaintindi sa katawan ng tao kaysa sa isang anatomist. Ang pangatlong katotohanan na nagpatayo ng balahibo sa lahat ay ang oras ng kamatayan. Ang pagsusuri sa temperatura ng katawan ay nagpakita na ang lahat ng biktima ay namatay halos sabay-sabay, tinatayang sa loob ng 12 minuto. 12 minuto. Paano namatay ang 312 basagulero na kilalang-kilala sa pagiging brutal, malakas, at walang takot sa loob ng ganoong kasing ikli ng oras? Paano natapos ng may sala ang mga ito nang hindi nagdudulot ng kaguluhan? Nang walang sinumang nagtangkang tumakas, nang walang ebidensya na lumaban sila? Inatake ba sila ng sabay-sabay? Pinilit ba silang magtipo ng isang bagay? O napansin pa ba nila na inatake sila? Ang pang-apat at pinakakaduda-dudang katotohanan ay lumabas ng sinuri ng digital forensic team ang KI. Lahat ng recording na nakaturo sa paradahan gabing iyon ay nabura ng napakalinis. Walang bakas ng hacking, walang pagkabigo ng server, walang log na nagpapakita ng kaduda-dudang aktibidad. Nawala ang recording na tila hindi kailanman naitala. Ngunit sa isang sulok ng bodega, may isang lumang KI na sinasabing patay na sa loob ng maraming taon.
Ngunit sa hindi malamang paraan, ang recording nito ay gumagana pa rin. Nang i-play ito, 1 segundo lang ang makikita bago masira ang imahe. Isang mabilis, napakabilis na puting kislap ang dumaan sa harap ng kamera. Nagtanong ang investigador, ano iyon? Tao, anino, ilaw. Walang makasagot. Pagkatapos ay lumabas ang pinakamalaking tanong na nagpagulantang sa mga investigador. Kung ang may sala ay talagang isang tao, bakit walang sinumang nakakita sa kanya? At kung ang may sala ay hindi tao, anong nilalang ang may kakayahang gawin ito? Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Isang presensya na gumagalaw ng napakabilis, napaka-eksperto, napakatahimik. Tila alam na alam ng may sala kung ano ang gagawin at ginawa niya ito ng may perpektong kahusayan. Napagtanto ng pulisya ang isang bagay, hindi ito ordinaryong pagpatay, ito ay isang mensahe. Ngunit, mensahe para kanino? Nagsimulang kumalat ang mga bulungan na parang apoy na sumusunog sa tuyong sanga. Ang pangalan ng isang maestro ay unti-unting lumabas sa mga bulong ng mga tindero, sa mga ungol ng mga gwardiya, sa mga tahimik na usapan ng mga investigador. Ang pangalang iyon ay napakalakas, napakapanganib kaya walang naglakas loob na sabihin iyon ng malakas. Carinaldo de la Cruz, ang maestro na malumanay ngunit puno ng misteryo, guro ng arnis para sa mga bata sa nayon, manggagamot para sa mga may sakit, tagapamagitan sa mga hidwaan ng mga residente. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, siya ay kilala bilang isang guro ng sinaunang arnis style. Isang kaalaman na hindi niya kailanman lantad na itinuturo. Sabi ng ilang matatandang mag-aaral na nagmamay-ari siya ng teknik na tinatawag na napas na libong anino. Isang galaw na sinasabing kayang magpabagal sa isang tao, na gumagalaw ng kasing bilis ng kidlat, tila lumilitaw at nawawala sa isang iglap. Sinasabi ng leyenda na ang teknik na iyon ay matututunan lamang ng isang taong may malinis na puso o isang taong ang galit ay umabot sa pinakamalalim na ruro. At sa oras na iyon, nararanasan ni Carinaldo ang dalawa. 1 linggo bago ang trahedya, ang kanyang anak na si Cardo ay binugbog hanggang sa koma ng Black Serpent Gang na may 312 miyembro. Nakita ng mga tao sa kanilang sariling mga mata kung paano tumayo ang maestro sa tabi ng higaan ng kanyang anak, mahina ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Walang galit sa kanyang mukha. Iyon ang nagpatakot sa lahat. Dahil ang kawalan ng galit ay hindi nangangahulugang walang paghihiganti. May ilang basagulero pa nga ang nagtangkang mangikil kay Carinaldo taon na ang nakalipas. Umamin sila mismo na nawala sila sa loob ng 2 araw. Pagkatapos noon ay nawala ng malay ng walang dahilan, puno ng pasa ang katawan, ngunit walang kahit isang bukas na sugat. Nang magising, sumumpa silang hindi na kailanman lalapit sa kanya. Isang basagulero na nakaligtas ang nagsabi, hindi siya tao. Ang kanyang mga kamay ay parang bakal, ngunit malamig, walang tunog, walang babala. Bigla na lang akong bumagsak. Kung isang tao lang ang kayang bumagsak nang hindi alam kung ano ang humampas sa kanila, paano kung ang teknik na iyon ay inilapat sa 312 tao na nagpahiga sa kanyang anak? Ngunit, may isang bagay na lalong nagpakulungkot sa lahat. Si Carinaldo ay nakita na dumadalo sa isang pagpupulong sa kapilya gabing iyon. Ilang residente ang sumumpa na nakita nila siya sa kapilya hanggang halos hating gabi. Kung gayon, paano siya napunta sa Divisoria mula -2 hanggang -4 ng madaling araw? Kayang bang gumalaw ng isang tao na may arnis teknike ng ganoon kabilis? Kayang bang maging sa 2 lugar ang isang tao sa halos magkaparehong oras? O kaya ba ang figura na nakasuot ng puting abaya na nakita ng tindero gabing iyon ay hindi si Carinaldo mismo, kundi isang bagay na ipinadala niya? Ang ilang mag-aaral ng arnis niya ay nagsabi ng mas nakakatakot na bagay. Sinabi ni Maestro na ang isang tiyak na kaalaman ay maaaring magpabago sa galit ng isang tao sa isang anino. Ang anino na iyon ang gumagawa, hindi siya, hindi ang kanyang kaluluwa, kundi ang kanyang paghihiganti. Ang pahayag na iyon ay nagpatayo ng balahibo sa lahat. Ang trahedya ba ng 312 basagulero ay hindi gawa ng kamay ng tao, kundi ng anino ng galit ng isang ama? Kung totoo na may kakayahan si Carinaldo, kung gayon, ang trahedyang ito ay hindi lamang paghihiganti. Ito ay isang galit na nagmumula sa isang bagay na tinawag, pinakawalan, o binuhay ng sakit ng isang ama para sa kanyang anak.
At kung ang anino na iyon ay talagang pinakawalan gabing iyon, bumalik na ba ang anino na iyon o naglalakad pa rin sa gabi ng Maynila, naghihintay ng susunod na tawag? Ang tanong na iyon ay nagpagulo sa puso ng mga tindero, nagpagulo sa isip ng pulisya, at nagpagulo sa paniniwala ng sinumang nakarinig nito. Dahil kung totoo na ang figura na nakasuot ng puting abaya ay isang anino, kung gayon, si Carinaldo ay hindi lamang suspect, siya ay isang pintuan at ang anino na iyon ay hindi patiyak na sarado. Ang balita tungkol sa koma ni Cardo, ang binatang nagbebenta ng damit na binugbog ng 312 basagulero, ay kumalat ng mabilis na parang bulong ng impyerno sa mga tindero. Naaalala pa ng mga tao kung gaano siya kalambing. Paano siya laging nakangiti kapag nagbibigay ng supli? Paano siya tumutulong sa mga matatandang tindero nang hindi hinihingi at alam ng lahat kung sino ang kanyang ama? Si Carinaldo de la Cruz, ang maestro na iginagalang ng buong nayon. Nang pumasok si Carinaldo sa ospital gabing iyon, tila nagyelo ang pasilyo. Ang mga nurse na karaniwang abala sa mabilis na paglalakad ay biglang bumagal na tila naramdaman ang presensya ng isang mabigat na bagay sa hangin. Umupo siya sa tabi ng katawan ng kanyang anak na puno ng tubo at idrip. Mahina niyang hinaplos ang buhok ni Cardo. Ngunit ang tingin niya. Ang tingin na iyon ay nagpadaloy ng lamig sa buong silid. Walang galit, walang sigaw, walang sumpa. Iyon ang nagpatakot sa lahat. Ang isang ama na nawalan ng galit ay madalas na mas mapanganib kaysa sa isang ama na sumisigaw. Dahil ang katahimikan, minsan, ay ang pinakadalisay na anyo ng paghihiganti na hindi mapawi. Bumulong lang siya, anak ko, inalis na nila ang liwanag sa bahay na ito. Pagkatapos ng pangungusap na iyon, sumumpa ang mga saksi na may nagbago sa mukha ng maestro. Hindi na pareho ang tingin niya. Yumuko siya ng malalim na parang isang taong nagpipigil ng bagyo sa kanyang dibdib. May nagsabi, mukha siyang isang taong kakatawag lang ng isang bagay sa kanyang sarili. Isang bagay na matagal nang nakabaon ngunit hindi namatay. Nagsimulang gumapang ang mga tanong sa isip ng mga tindero. Ito ba ay paghihiganti? Ang isang malumanay na maestro ba ay maaaring maging isang mangangaso kapag pinahirapan ang kanyang anak? Kayang bang lampasan ang pag-ibig ng isang ama ang hangganan ng tao? Habang mas matagal nilang pinag-uusapan, lalo silang kinikilabutan. Dahil habang mas marami silang naaalala, mas maraming detalye ang nagpapaniwala sa kanila na walang kamatayan na nangyayari ng basta-basta. Hindi sa Divisoria, hindi sa 312 basagulero na sabay-sabay na binugbog si Cardo. Ilang tindero ang umamin na nakita nila si Carinaldo na nakatayo sa bintana ng ospital bandang 3:03 ng madaling araw, nakatingin sa malayo sa Divisoria. Hindi gumagalaw ang kanyang mukha na tila nakikinig sa isang tunog na hindi naririnig ng ibang tao. Isang nurse ang nagkwento na nang ipikit ni Carinaldo ang kanyang mga mata, biglang tumaas ng kaunti ang heartbeat ni Cardo. Tila tumugon sa isang bulong na ang kanyang ama lamang ang makarinig. Ito ba ay dasal o isang tawag? Ang mas nakakagulat ay ang testimonya ng isang matandang tindero na umamit na nakita si Carinaldo na umuwi mula sa direksyon ng kapilya bago sumikat ang araw. Mabigat ang kanyang hakbang, ang kanyang abaya ay tila hinahangin ng malakas kahit tahimik ang hangin sa gabi. Ang isang kamay niya ay nakakuyom ng napakahigpit na halos tumagos ang kanyang mga kuko sa balat. Sinabi ng matandang tindero na nanginginig ang boses, pakiramdam ko hindi siya naglalakad ng mag-isa. May isang bagay sa likod niya, isang bagay na hindi nakikita, isang bagay na sumusunod mula sa anino. Kung ang paghihiganti ng isang ama ay makakatawag ng anino, kung gayon, anong uri ng anino ang dumating gabing iyon? At kung ang paghihiganti ay nabuhay na, makokontrol pa ba ito o ang hustisya ay naging galit na hindi mapigilan? Ang mga tanong na iyon ay nagpabago sa palengke na karaniwang maingay na tila isang naglalakad na sementeryo. Pakiramdam ng lahat ay minamatyagan. Takot ang bawat isa na magsalita ng malakas. Dahil kung totoo na may anino na tinawag gabing iyon, bumalik na ba ang anino na iyon upang matulog o naghihintay pa rin ang susunod na tawag? Sa gitna ng katahimikan ng palengke na nababalot ng takot, lumitaw ang isang taong umamin na mas maraming alam kaysa sa kanyang gustong ibunyag. Si Mang Tonyo, ang tindero ng kape sa gabi na ang pwesto ay nasa gilid ng paradahan, ay sa wakas ay nagpasya na magsalita. Nanginginig ang kanyang boses, ang kanyang mga mata ay tila sa isang taong matagal nang nagtatago ng bangungot sa kanyang isip.
May nakita ako gabing iyon, mahina niyang sabi. Isang bagay na walang kabuluhan. Lumapit ang mga investigador, kahit ang ibang tindero ay napigil ang hininga. Ikunuwento ni Mang Tonyo na bandang 2:30 ng madaling araw, habang inaayos niya ang mga plastic cup, narinig niya ang mahinang tunog na tila umiikot na hangin. Hindi ito ordinaryong hangin, ito ay tila isang maliit na ipu-ipo na mabilis na humuhuni. Itinaas niya ang kanyang ulo upang hanapin ang pinagmula ng tunog. Doon niya nakita. Sa madilim na paradahan, may mga itim na anino na gumagalaw ng imposibleng bilis. Hindi isa, hindi dalawa, kundi dose-dosenang, daan-daang. Umiikot sila sa paligid ng isang grupo ng mga basagulero na nakaupo habang umiinom. Napakabilis ng mga anino, kaya tila itim na ulap na mababa ang lipad. Ngunit nang pinikit niya ang kanyang mata, nakita niya ang kanilang hugis. Nakakita ako ng mga braso, sabi niya habang pinipigilan ang paghinga. Nakakita ako ng mga paa, tila tao, ngunit hindi tao. Masyado silang mabilis gumalaw, masyadong marami, masyadong madilim. Sa gitna ng pag-ikot ng mga anino, nakita ni Mang Tonyo ang isang puting kislap. Isang figura na nakasuot ng puting abaya ang nakatayo ng tahimik. Tahimik. Ang mga anino ang gumagalaw, ngunit ang figura na nakasuot ng abaya ay nakatayo lang na nakatingin sa mga basagulero na nagsisimula ng matakot. Pagkatapos ay mula sa figura ay lumabas ang isang tunog na nagpatuyo ng bibig ni Mang Tonyo. Isang mahinang zikir. Ngunit umalingaw na tila nagmula sa libu-libong bibig. Habang bumibilis ang zikir, lalong nagiging agresibo ang mga anino. At sa loob ng ilang segundo, ang tunog ng mga basagulero na nagbibiro kanina ay naging sigaw ng pagkadismaya. Ngunit, ang sigaw na iyon ay tumagal lamang ng ilang segundo bago muling bumalik ang katahimikan. Ganap na katahimikan na tila ang tunog ng mundo ay pinatay. Pinikit ko ang aking mga mata, sabi ni Mang Tonyo. Takot akong makakita pa ng marami. Ngunit nang idilat ko ang aking mga mata, nawala ang mga anino. Nawala rin ang figura na nakasuot ng puting abaya. At ang mga basagulero. Itinuro niya ang paradahan kung saan natagpuan ang mga bangkay. Nakahiga na silang lahat, maayos, tahimik na parang natutulog. Napako ang mga investigador. Umatras sa takot ang ibang tindero. Walang handang makarinig ng ganoong kwento. Paano gumagalaw ang mga anino ng mag-isa? Paano nakokontrol ng figura na nakasuot ng abaya ang daan-daang anino ng sabay-sabay? Sino o ano talaga ang bumugbog sa 312 tao hanggang sa mamatay ng walang sigaw? Walang malakas na tunog. Pagkatapos ay lumabas ang pinakamatinding tanong. Kung nakita ng saksi ang mga anino at sumunod ang mga anino sa figura na nakasuot ng abaya. Ang figura bang iyon ay si Carinaldo o isang bagay na tinawag niya? Tinitigan ni Mang Tonyo ang investigador na walang ekspresyon ang mata. May isa pa akong narinig, sabi niya na nanginginig. Bago nawala ang lahat, narinig ko ang tunog na iyon na nagsasabi. Lumunok siya at nagpatuloy sa mahinang boses. Hindi ito ang aking paghihiganti. Ito ang hustisya na humihingi ng sarili nito. At pagkatapos noon, muling dumilim ang mundo. Tinawag ang mga eksperto sa Arnis matapos malito ang forensics. Kailangan nila ng isang taong nakakaintindi sa mga teknik ng suntok, patterns ng pag-atake, at kaalaman sa paghinga ng katawan. At nang makita ng mga matatandang Arnis masters mula sa iba't ibang estilo ang resulta ng autopsy, at ang mga litrato ng mga pasa sa katawan ng 312 basagulero, pareho ang kanilang reaksyon, na tahimik. Walang sinuman ang naglakas loob na magkomento sa unang segundo. Ang ilan ay namutla ang mukha, ang ilan ay lumunok, ang ilan ay naglihis ng tingin na tila nakakita ng mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Sa wakas ay mahinang sumigaw ang isang matandang Arnis master. Ito ang teknik na dapat ay matagal nang nawala sa loob ng daan-daang taon. Idinagdag ng isa pang master, imposibleng may taong gumagamit nito ngayon. Tinitigan sila ng investigador na nalilito. Anong teknik? Sa nanginginig na boses, sumagot ang unang master, ito ay bakas ng hampas kaluluwa. Ang pangalan pa lang ay nagpaparamdam na tila kumakapal ang hangin sa silid. Ang hampas kaluluwa ay isang maalamat na teknik sa ilang sinaunang estilo ng Arnis.
Isang teknik na sinasabing ginagamit lamang kapag ang isang tao ay nasa isang tiyak na kalagayan ng damdamin sa pagitan ng hindi mapigilang galit o matinding kalungkutan. Isang teknik na kayang tamaan ang katawan ng kalaban nang hindi kailangang balian ng buto. Ngunit ang mga pasang iniiwan ay kayang sirain ang panloob na organo ng perpekto. Ang teknik na ito, patuloy ng isa sa mga master. Sinasabing nagpaparamdam na ang isang suntok ay parang suntok ng 30 tao. At para gamitin ito, lumunok ang pangatlong master. Kailangan ng gumagamit na sunugin ang lahat ng kanyang emosyon, lahat ng kanyang kaluluwa, lahat ng kanyang paghihiganti. Ang trahedya bang ito ay bunga ng isang nakalimutang teknik ng martial arts? Sino ang maaaring nakakaalam ng ganoong nakakatakot na teknik? At bakit ginamit ang teknik na iyon sa 312 tao ng sabay-sabay? Sinimulan ng mga investigador na pagdugtungin ang mga ebidensya. Ang teknik na iyon ay napakabagay sa kalagayan ng mga biktima. Parehong pasa, walang panlabas na sugat, at napakabilis na kamatayan. Lahat ng pasa ay may parehong pattern, parehong direksyon ng suntok, parehong anggulo, parehong presyon. Imposibleng gawa ng maraming tao. Ito ay gawa ng isang kamay. Ngunit sino? Ang pangalan na iyon ay muling lumabas na tila tunog mula sa madilim na silid. Carinaldo de la Cruz. Isang Arnis master na kilala noon bilang tagapag-ingat ng isa sa pinakamatandang aral ng Arnis. Isang aral na hindi basta-basta itinuturo. Isang aral na pinapayagan lamang matutunan ng mga kayang pangalagaan ang kanilang puso ng mas mahusay kaysa sa pangangalaga sa kanilang katawan. Ngunit ngayon ay nadurog ang puso ng isang ama dahil sa suntok ng 312 basagulero. Kayang bang magbago ang isang tao na may malumanay na kaalaman sa isang makina ng pagkawasak sa isang gabi? Kayang bang tawagin ng kalungkutan ang isang teknik na dapat ay matagal nang nakabaon sa kasaysayan? O kaya ba ay mayroong higit pa sa isang teknik? Isang bagay na nagpapagalaw sa kamay ng tao ng kasing bilis ng anino. Pagkatapos ay sinabi ng isang matandang Arnis master ang isang bagay na nagpatigil sa silid. Hindi lang ito ordinaryong hampas kaluluwa, mas mabilis ang pattern, mas pino. Ito ay tila suntok mula sa isang taong hindi naganap na nasa mundo. Nanginginig ang investigador. Hindi ganap na nasa mundo? Ibig sabihin, tinitigan ng master ang litrato ng pasa na may takot sa tingin. Ito ay suntok mula sa isang taong nasa pagitan ng galit at nawawala. Ang suntok bang iyon ay pag-aari ng tao o pag-aari ng anino ng tao? Ang tanong na iyon ay nakabitin. Mas mabigat kaysa sa misteryo mismo. Umaasa pa rin ang pulisya na makapagbibigay ang kikisi ng sagot o kahit man lang isang maliit na pahiwatig kung ano ang nangyari gabing iyon. Ngunit ang natuklasan nila ay isang mas madilim na bugtong kaysa sa lahat ng hinala. Lahat ng modernong kikisi ay nawala ang mga recording. Malinis, walang error, walang log, tila inutusan ng isang taong napakahusay sa sistema na kalimutan. Sinubukan ng mga digital forensic expert na ibalik ang data. Ngunit ang data ay tila nilamon ng vacuum. Imposible, sabi ng senior technician. Maliban kung may nagtanggal nito ng direktang may access mula sa sentro ng sistema, o natahimik siya, o ang recording ay hindi tinanggal, kundi pinigilan na maitala. Tinitigan siya ng investigador ng may pagdududa. Pinigilan? Paano pinigilan ang recording? Kahit bago pa maproseso ng kikiki ang mga imahe, ano ang makakapasok sa sistema ng seguridad? Napakalahina upang hindi ito mahuli ng kamera. Ngunit, lumitaw ang pag-asa nang may nakitang isang lumang kikiki, ang isang opisyal sa sulok ng gusali. Isang lumang analog camera na sinasabing patay na sa loob ng maraming taon. Himala, nagtago ang device ng ilang segundo ng recording. Nang i-play ang recording, napigil ang hininga ng lahat. Madilim ang kuha, maalikabok, halos hindi makita. Ngunit bigla na lang ay mabilis na dumaan ang isang puting kislap. Napakabilis. Napakabilis na halos bumagal ang analog camera na tila hindi kayang iproseso ang paggalaw na iyon. Ang kislap ay gumalaw ng zigzag pagkatapos ay huminto. At sandali na nag-focus ang kamera ay nakita ang isang malaking itim na anino sa likod ng puting kislap. Isang anino na ang hugis ay tulad ng tao, ngunit ang laki ay hindi normal. Pagkatapos ay nagsimulang mag-crack ang imahe. Narinig ang tunog na tila bulong.
Isang bulong na nagmumula sa recording. O kaya sa isang bagay sa likod ng recording. Pagkatapos ay lumapit ang kislap. Habang papalapit hanggang sa mag-blank ang screen. Ganap na dilim. Sinubukan ng AI expert na pabilisin ang bawat frame. At sa isang frame na nahuli sa loob lamang ng 0.02 segundo bago namatay ang recording, may nakita silang isang bagay na nagpatayo ng balahibo sa lahat. Isang puting abaya ang kumakaway, ngunit hindi nakikita ang mukha. Kadiliman lamang. Sa likod ng figura ay nakita ang dose-dosenang mga anino na tila ulap na gumagalaw. Pinatay ng teknisyan ang video nang nanginginig ang mga kamay. Hindi iyon tao, mahina niyang sabi. O kung iyon ay tao, hindi siya naglalakad sa dimensyon na alam natin. Nagsimulang sunod-sunod na lumabas ang mga tanong. Ang figura bang nakasuot ng puting abaya ay si Carinaldo? Kung paano siya nakakagalaw ng ganoon kabilis? Kung hindi siya, sino ang nagsusuot ng ganoong abaya at ano ang mga anino na iyon? Isang investigador ang bumulong na may basag na boses. Ang mga modernong kikizi ay hindi nakahuli sa kanya. Ang sirang kikizi ay nakahuli ng kaunti. Ibig sabihin, isang bagay sa pagitan ng liwanag at kadiliman, isang bagay na tanging ang sinaunang teknolohiya lamang ang makakakuha. Isang bagay na hindi ganap na nasa mundong ito. Pagkatapos ay lumitaw ang pinakanakakatakot na tanong sa lahat. Kung ang figura na nakasuot ng abaya ay kayang pigilan ang sarili nito na maitala, alam ba niya na minamatyagan siya ng kamera? At kung alam ba niya ngayon na nakita na siya ng pulisya? Agad na naramdaman na lalong lumamig ang buong silid, tila may isang bagay o isang taong nagmamasid sa kanila. Ang balita ng pagdakip sa maestro ay kumalat ng napakabilis, kaya't ang mga tindero na nag-aayos ng kanilang paninda ay agad na huminto. Ang kalye ng palengke na karaniwang maingay ay biglang natahimik. Tanging ang tunog lamang ng sapatos ng pulis ang umalinggaw sa pagitan ng mga marupok na tindahan. Dumating ang pulisya na may malaking pangkat ng mga itim na sasakyan. Mga pulis na armado at mga special team ay lahat ay itinuro sa isang bahay na nasa sulok ng isang makitid na eskinita. Isang puting bahay na ang pinto ay laging bukas para sa sinumang nangangailangan ng tulong. Ang bahay ni Carinaldo de la Cruz. Nang kumatok ang pulisya sa pinto, mas tumpak, nang hampasin nila ito, walang tunog mula sa loob. Naging tensyonado ang eskinita. Tila huminto ang hangin sa pagdaloy. Sumilip ang mga tindero mula sa likod ng marupok na kortina. Naghihintay kung lalaban ang maestro. O tatakas o gagawa ng isang bagay na hindi maiisip, ngunit dahan-dahang bumukas ang pinto at sa pintuan ay nakatayo si Carinaldo. Ang kanyang mukha ay payapa, sobrang payapa. Tila alam na niya ang kanilang pagdating. Tila hinihintay na niya ang sandaling ito. Walang tensyon sa kanyang mukha, walang galit, tanging kapayapaan na nagpatakot pa sa mga pulis. Dinala ka namin para tanungin, sabi ng isa sa mga investigador na sinusubukang panatilihin ang kanilang otoridad. Yumuko lang ng bahagya ang maestro. Naiintindihan ko. Walang paglaban, walang tanong, walang protesta. Lumabas lang siya. Dahan-dahang umindayog ang kanyang abaya. Napakagaan ng kanyang hakbang. Tila iniiwasan niyang dumampi sa lupa. Ngunit habang siya ay naglalakad sa tabi ng pulisya, may ilang bagay na nangyari na hindi maipaliwanag. Isang batang pulis ang biglang kinilabutan hanggang sa lumambot ang kanyang mga tuhod. Sir, ang kanyang mga mata, bulong niya sa kasamahan. Anong nangyari sa kanyang mga mata? Kanina nakita ko ang kanyang mga mata na parang dalawang madilim na bilog, hindi mata ng tao. Pinigilan siya ng kasamahang pulis, ngunit sa susunod na segundo ay naramdaman niya mismo ang lamig na tumagos sa buto. Nang dumaan ang maestro sa gilid nila, nagbago ang hangin na tila isang napakalaking enerhiya ang pumasok sa isang napakaliit na espasyo. Nang lumakad si maestro, patungo sa sasakyan, isang tindera ang biglang napigil ang pag-iyak. Maestro, hindi mo naman siguro magagawa ang lahat ng iyon, hindi ba? Tinitigan siya ni Carinaldo. Malumanay ang kanyang tingin ngunit malalim. Sobrang malalim. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib. May katotohanan na hindi ninyo matanggap. Mayroon ding katotohanan na kahit ako mismo ay hindi gustong makita, mahina niyang sabi. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang pangungusap bang iyon ay pag-amin o babala?
Pakiramdam ng investigador ay may kakaiba sa paraan ng pagtingin ni Carinaldo sa sasakyan. Tila alam niya na ang paglalakbay na ito ay hindi ordinaryong paglalakbay. Nang pumasok siya sa loob ng sasakyan, sumara ang pinto at nagmistulang hamog ang bintana mula sa loob. Kahit patay ang ESU at hindi malamig ang panahon, nagkatinginan ang mga pulis. Walang sinumang nakakaintindi kung ano ang nangyayari. Sa istasyon ng pulisya, nagsimula ang pagtatanong. Ngunit hindi tulad ng ordinaryong pagtatanong. Bawat tanong na itinatanong ay tila bumabalik mula sa isang makapal na pader na hindi matatagusan. Nasaan ka mula -2 hanggang -4 ng madaling araw? Hindi ako nasa isang lugar. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasamahan ko ang kalungkutan. Kakaiba ang sagot na iyon, hindi malinaw, hindi lohikal, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng maestro. Sinubukan ng isa pang investigador na mas pindutin. Nakita mo ba ang mga basagulero gabing iyon? Ipinikit sandali ng maestro ang kanyang mga mata. Nakita ko lamang ang dapat makita. Ano ang nakita mo? Ang nakikita ninyo ngayon ay hindi bahagi ng kung ano talaga ang nangyari. Ano ang ibig niyang sabihin? Nag-aamin ba siya o sinasabi na may ibang gumagalaw gabing iyon? Pagkatapos ay inilabas ng investigador ang mga litrato ng pasa ng mga biktima. Inilagay ang mga litrato sa harap ni Carinaldo. Ngunit ang nangyari ay nagpababa ng hininga sa lahat. Dahan-dahang gumalaw ang abaya ni maestro, ngunit walang hangin na humihip. Lumamig ang hangin. Ang mga ilaw sa silid ng interogasyon ay nagsimulang kumurap-kurap ng dahan-dahan. Pagkatapos ay sinabi ni maestro, ang suntok na iyon ay nagmula sa kamay, ngunit hindi kamay na kilala ninyo. Nanginginig ang boses ng investigador nang itanong, kaninong kamay? Sumagot si maestro habang direktang nakatingin sa mata ng investigador. Ang kamay ng isang taong nawalan ng anak ay kamay na hindi na pag-aari ng tao. Nag-aamin ba siya o sinasabi niya na hindi siya ang gumawa kundi isang sisidlan lamang ng isang bagay? Ang interogasyon ay naging isang psikolohikal na bangungot. Walang bastos na sagot, walang hayag na pag-amin. Ngunit bawat salita ng maestro ay tila isang anino na nakakabit sa dingding. Gumagalaw ng mag-isa. At ang huling tanong na itinatanong ng investigador ay nagpatayo ng balahibo sa sinumang nakarinig nito. Ikaw ba ang pumatay sa 312 basagulero na iyon? Ngumiti si maestro. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi ngiti ng kaligayahan. Ang ngiti na iyon ay tila ngiti ng isang taong nakakita ng isang bagay mula sa likod ng tabing ng mundo. Hindi ko sila pinatay, mahina niyang sabi. Pagkatapos ay idinagdag niya, binuksan ko lang ang pinto. Ang balita ng pagdakip sa maestro ay nagpilit sa kanyang mga estudyante sa Arnis na magtungo sa istasyon ng pulisya. Dumating sila na may mukhang puno ng pagkabahala, ngunit mayroon ding kakaibang pananalig na tila alam nila ang isang bagay na hindi alam ng iba. Ang mga estudyante ng maestro ay hindi ordinaryong Arnis practitioners. Natutunan nila hindi lamang ang suntok at sipa, kundi pati na rin ang paghinga, meditasyon, pagkontrol ng emosyon, at napakahigpit na disiplina sa sarili. Nang tawagin sila ng investigador isa-isa, nagbigay sila ng mga testimonya na lalong nagpakalat ng kasong ito. Hindi kailanman ginamit ng aming guro ang kanyang kaalaman para saktan ang tao. Kahit kagat ng lamok ay ayaw niya, sabi ng unang estudyante. Ngunit nagmamay-ari siya ng nakamamatay na teknik na hindi nga dapat ituro. Narinig lang namin ang pangalan nito. Kumunot ang noo ng investigador. Anong teknik? Yumuko ang estudyante. Libong hininga walang anino. Isang teknik na nagpapagalaw sa isang tao nang mas mabilis kaysa sa mata ng tao. Initala ng investigador kung totoo ang teknik na iyon, kung gayon, ang puting kislap sa case ay maipaliwanag. Ngunit, kayang bang gumalaw ng tao ng ganoon kabilis? Nagbigay ng mas nakakatakot na testimonya ang pangalawang estudyante. Pinakita sa amin ng aming guro ang isang demonstrasyon noong bata pa ako. Sinuntok niya ang isang kahoy na tabla nang hindi hinawakan at nabasag ang tabla. Ngunit ang pinaka-nakakatakot sa amin ay nang patayin niya ang kandila mula sa layong 3 metro sa pamamagitan lamang ng paghinga. Lumunok ang investigador. Sigurado ba kayo? Tumango ang estudyante na may matinding takot sa mata. Sigurado kami, ngunit hindi niya kailanman ginamit iyon para atakihin ang sinuman.
Pagkatapos ay mahinang nagsabi ang pangatlong estudyante, may mas kakaiba pa akong nakita. Nang nagalit siya, huminto ang lahat ng investigador sa pagsusulat. Kailan? Nang binugbog si Cardo, natahimik ang silid. Nagpatuloy ang estudyante, nakita ko ang kanyang anino na gumalaw ng mag-isa. Ang liwanag ng ilaw sa likod niya ay nabago. Tila may ibang figura na nakatayo sa likod niya o kaya ay may ibang figura na lumabas mula sa kanya. Iyan ba ang nangyari sa gabi ng pagpatay? Iyan ba ang anino na nakita ng tindero ng kape? Ang anino na gumagalaw na parang itim na ulap? Nagbigay ng huling testimonya ang pang-apat na estudyante. Ngunit ito ang pinakanakakatakot sa lahat. Sinabi sa amin ng aming guro na ang emosyon ng tao ay maaaring maging lakas o sumpa. Kung ang emosyon ay lumampas sa hangganan. Ang anino ng isang tao ay maaaring kumilos ng mag-isa, maaaring lumaya, maaaring maghanap ng hustisya sa sarili nitong paraan. Yumuko ang investigador. Iyan ba ang nangyari? Ang anino ba ng galit ng isang ama ang gumawa ng pagpatay sa 312 basagulero? Nagpatuloy ang estudyante na nanginginig ang boses. Ang aming guro ay nagbilin, kung sakaling bumangon ang anino na iyon, huwag subukang pigilan. Hindi na iyon sa akin. Naramdaman ng investigador na kinikilabutan ang kanyang batok. Kung ang anino na iyon ay hindi sa kanya, kung gayon kanino? Pag-aari ba ng galit, pag-aari ng paghihiganti, o pag-aari ng isang bagay na mas madilim? At kung ang anino na iyon ay talagang gumalaw gabing iyon, ang pinaka-nakakatakot na tanong ay lumabas. Bumalik na ba ang anino na iyon o naglalakad pa rin, naghihintay ng bagong tawag? Ang silid ng forensic na karaniwang puno lamang ng amoy ng alkohol ay ngayon ay puno ng isang hindi pangkaraniwang lamig. Ang mga doktor na nagtatrabaho mula umaga ay nakakita ng isang bagay na sa simula ay inakala nilang nagkataon lamang. Ngunit nang suriin nila isa-isa ang 312 bangkay, ang hinala ay naging takot sa kanilang dibdib. Sa dibdib at tiyan ng ilang bangkay, sa mismong ibabaw ng pinakamalalim na pasa, lumitaw ang isang malambot na pattern na tila gasgas na napakakapino, kaya halos hindi makita. Ang gasgas na iyon ay hindi sugat, hindi tatoo, hindi bakas ng kuko. Pinatunayan ng mga doktor na ang pattern na iyon ay lumitaw pagkatapos ng kamatayan na tila nakaimprinta ng isang tiyak na enerhiya o presyon. Ngunit ng litratuhan, palakihin, at suriin ang pattern na iyon ng isang eksperto sa kultura ng Pilipino, natahimik ang buong silid ng forensic. Hindi iyon ordinaryong pattern, mahina ang sabi ng eksperto. Iyon ay isang anting-anting na gabay ng paghihiganti. Ang mga salitang iyon ay nagpatayo ng balahibo sa sinumang nakarinig nito. Ang anting-anting na gabay ng paghihiganti ay isang sinaunang simbolo na sinasabing lumilitaw lamang sa dalawang kondisyon. Kapag ang isang tao ay gumagamit ng sinaunang martial arts na may sumasabog na emosyon o kapag ang isang tao ay sumuko sa ibang puwersa na hindi dapat tawagin ng tao. Ang anting-anting na iyon ay isang tanda. Tanda na ang sinaunang teknik ay ginamit hindi lamang sa lakas, kundi sa galit. Tinitigan ng eksperto sa kultura ang mga litrato na may maputlang mukha. Sino mang bumugbog sa kanila ay hindi na nasa normal na kalagayan ng kaluluwa ng tao. Ang teknik na ito ay nangangailangan ng pagpapasa ng loob. Hindi lamang ito suntok, ito ay pagpuksa. Nagtanong ang investigador na nanginginig ang boses. Ibig sabihin ba nito ay ginamit ni Carinaldo ang ipinagbabawal na teknik na iyon? Umiling ang eksperto sa kultura. Ngunit ang kanyang boses ay lalong nagpalambing sa silid. Hindi kailangan. Ang anting-anting na ito ay hindi laging nagmumula sa kamay ng taong bumugbog. Ang anting-anting na ito ay maaaring lumabas kung ang anino ng gumawa ang kumilos. Muling lumabas ang salitang anino. Ang salita na mula pa sa simula ng investigasyon ay bumabagabag sa lahat. Ang anino na gumagalaw ng mag-isa. Ang anino na sumusuntok ng walang tunog. Ang anino na kinokontrol ang pinakamalalim na emosyon ng isang tao. Posible bang ang anino ng isang ama na nadurog nang makita ang kanyang anak na nakakoma ay maaaring maging isang mass murderer? Ang tanong na iyon ay umalinggaw sa isip ng lahat. Kung ang anino na iyon ang kumilos, nasaan ang anino na iyon ngayon? Bumalik ba ito upang sumama kay maestro o naglalakad pa rin sa dilim na parang ligaw na hayop? Pagkatapos ay lumabas ang pinakanakakatakot na katotohanan.
Sinabi ng isa sa mga doktor na may mukhang puting-puti, ang anting-anting na ito ay hindi kailanman nagkakamali ng lugar. Lumilitaw ito kapag ang intensyon ng pagpatay ay nagmumula sa pinakamalalim na emosyon ng gumawa, ngunit ang suntok ay hindi kailangang gawin ng gumawa mismo. Ang pahayag na iyon ay nagpatigil sa investigador. Ang intensyon ay nagmumula sa tao. Ang suntok ay ginagawa ng isang di nakikitang entidad. Ang trahedya ba ng 312 basagulero ay bunga ng pagtatrabaho ng dalawang mundo? Ang mundo ng tao na nasugatan at ang mundo ng anino na tinawag. Bago lumabas ng silid, tiningnan ng eksperto ang investigador at sinabi sa halos pabulong na boses, kung lumabas na ang anting-anting, ibig sabihin ay nabuksan na ang pinto. At kung nabuksan na ang pinto, sino ang makakasara nito muli? Ang tanong na iyon ay hindi lamang isang bugtong. Ito ay isang banta. Banta na ang trahedyang ito ay maaaring hindi ang huli. Dahil kapag naging anino na ang paghihiganti, ang anino na iyon ay hindi kailanman makakakilala ng sapat. Hapon na madilim ang kalangitan sa Maynila. Tila nagpapahiwatig ng masamang bagay na ilalantad. Habang si Carinaldo ay nakaupo sa tahimik na selda, sinusubukan pa rin ng pulisya na tuklasin ang misteryo na lalong lumalalim. Ngunit, pakiramdam nila ay lalong lumalayo sila sa katotohanan dahil habang mas maraming ebidensya ang natuklasan. Hindi na maipaliwanag ng kaalaman ng tao ang mga ebidensya. Nang huling kunan ng testimonya si Carinaldo, naramdaman na masikip ang silid ng interogasyon. Kumukurap-kurap ang mga ilaw ng dahan-dahan. Ilang pulis ang pumasok dahil mula umaga ay naramdaman nila ang isang hindi normal na aura malapit sa selda ni Carinaldo, isang malamig na aura na gumagalaw na parang hamog. Sa wakas ay pumasok ang pinakamatandang investigador. Tinitigan niya si Carinaldo na nakaupo ng tahimik. Sobrang tahimik para sa isang taong pinaghihinalaan sa pinakamalaking pagpatay sa Maynila. Maestro, mahina niyang sabi. Gusto lang namin malaman ang isang bagay. Kung hindi ikaw ang pumatay sa 312 basagulero, kung gayon, sino? Dahan-dahang idinilat ni Carinaldo ang kanyang mga mata. Walang ekspresyon ang tingin niya na tila tumitingin sa labas ng mundo, hindi mula sa loob nito. Hindi ko sila pinatay, malumanay niyang sagot. Napigil ang hininga ng investigador. Kung gayon, sino? Bahagyang umiti si Carinaldo. Isang ngiti na lalong nagpakilabot sa kapaligiran. Binuksan ko lang ang pinto. Nanginginig ang investigador. Anong pinto, maestro? Yumuko si Carinaldo. Pinto para sa galit. Pinto para sa hustisya na hindi ninyo naiintindihan. Pinto na nabubukas lamang kapag hindi na kayang dalhin ng tao ang pasanin sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mukha at umatras ng isang hakbang ang investigador dahil ang kanyang mga mata ay walang laman, madilim, ngunit tila may ilaw mula sa loob. Tinatawag ninyo itong paghihiganti, mahina niyang sabi. Ngunit may puwersa na mas matanda kaysa sa paghihiganti. At ang puwersa na iyon ay hindi nangangailangan ng katawan. Nangangailangan lamang ito ng dahilan. Muling kumurap ang mga ilaw. Gumalaw ang mga anino sa dingding ng silid, bagamat walang hangin. Naramdaman ng investigador na sumisikip ang kanyang dibdib. Pag-aari ba sa iyo ang anino na iyon, maestro? Halos pabulong na tanong ng investigador. Ipinikit ni Carinaldo ang kanyang mga mata. Ang anino na iyon ay hindi pag-aari ng sinuman. Sumasakay lamang ito sa sinumang ang puso ay nasusunog. Sa sinumang nawalan ng isang bagay na hindi nababalik. Kung gayon, ang anino bang iyon ang pumatay sa 312 basagulero? Idinilat ni Carinaldo ang kanyang mga mata at direktang tumingin. Ginantihan ng anino ang hindi dapat ginawa sa aking anak. Katahimikan, lumabas ang pinakanakakatakot na tanong. Umalis na ba ang anino na iyon o nasa labas pa rin? Ngumiti si Carinaldo. Ngunit ang ngiti na iyon ay hindi ngiti ng tao. Hindi umalis ang anino, mahina niyang sabi. Naghihintay lang ang anino ng susunod na tawag. Namatay ang mga ilaw. Ganap na dilim ang silid. Nang muling sumindi ang mga ilaw, naramdaman ng investigador na basa ang kanyang batok ng malamig na pawis. At si Carinaldo ay nakaupo pa rin sa parehong lugar na may tingin na nagpapaisip sa sinuman, kung ang trahedya ng 312 basagulero ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na ngayon ay nabuhay.
At kung talagang nabuksan na ang pinto, sino ang makakasara nito muli? Sa dilim na bumabalot sa trahedya ng 312 basagulero sa Divisoria, may isang moral na mensahe na hindi lamang isinulat sa mga salita, kundi inukit sa pamamagitan ng sugat, takot, at galit na kumukulo sa dibdib ng tao. Hindi lamang ito isang kwento ng paghihiganti ng isang ama. Hindi lamang ito isang kwento ng madilim na anino na bumangon mula sa kalaliman ng kaluluwa. Ito ay isang salamin para sa isang bansa, para sa isang lipunan, para sa ating sarili. Isang salamin na pumipilit sa atin na magtanong, hanggang kailan natin hahayaan na lumago ang kasamaan? Hanggang sa ang bumangon ay hindi na tao, kundi ang galit na sumisira sa sibilisasyon. Dahil ang trahedyang iyon ay hindi nagmula lamang sa mahiwagang puwersa. Nagmula ito sa katahimikan ng lipunan. Nagmula ito sa kawalang pakialam. Nagmula ito sa takot na pinatubo sa loob ng maraming taon ng mga nang-aapi, nanghihikayat, at sumisira sa buhay ng maliliit na tao, mga basagulero, korap, nang-aapi. Lumalago sila hindi dahil sa kanilang lakas, kundi dahil sa ating katahimikan. At kapag ang katahimikan na iyon ay naging masyadong mahaba, ibang puwersa ang pumalit. Isang puwersa na hindi na nakakakilala ng moral na hangganan. Dito nag-ugat ang unang moral na mensahe. Ang kawalang katarungan ay hindi mawawala sa pamamagitan lamang ng dasal kung hindi susundan ng pagkilos. Hindi lalago ng malakas ang isang bansa kung hahayaan ang krimen na lumalim hanggang sa buto ng kanyang mamamayan. Hindi magiging malaki ang isang bansa kung takot ang kanyang mamamayan na magsalita. Hindi tayo ipinanganak mula sa mga tahimik, kundi mula sa mga naglakas loob na tumayo kapag pinili ng lahat na magtago. Gayunpaman, itinuturo din ng trahedya sa Divisoria ang isa pang bagay. Isang bagay na mas nakakatakot. Kapag hindi na riyan ang batas upang protektahan ang mamamayan, hahanapin ng mamamayan ang kanilang sariling batas. At ang batas na nagmumula sa galit, mula sa pagkawala, mula sa paghihiganti, ay hindi na batas ng tao. Ito ay nagiging ligaw na hustisya ng walang kontrol, ng walang awa. Katarungan na nagmumula sa dilim, hindi sa katinuan. Ang kwento ni Carinaldo at ng kanyang paghihiganti na nagpabuhay sa anino ay nagbibigay sa atin ng pinakamasakit na aral. Na ang tao na matagal nang lumunok ng pagdurusa ay maaaring magbago sa isang bagay na kahit siya mismo ay hindi na kayang kontrolin. At kapag nangyari iyon, nawawala ang hangganan sa pagitan ng tama at mali. Wala nang bayani, wala nang gumagawa. Ang nariyan lamang ay sugat na bumubuo ng halimaw. Sa konteksto ng bansa, ang sugat na iyon ay ang kawalang pakialam na hinayaan nating lumago. Kapag ang maliliit na tao ay pinipiga, inaapi, hinahamak, at nanonood lang tayo, may nasisira sa lipunan. At kung hindi ayusin ang sira na iyon ng hustisya, magiging bangin ito na lalamon sa lahat. Nasasaksihan natin ito sa trahedya ni Cardo. Isang simpleng binata na gusto lamang tulungan ang ekonomiya ng kanyang pamilya. Ngunit binugbog hanggang sa magkaroon ng koma. Siya ay naging simbolo ng milyon-milyong maliliit na tao sa Pilipinas na madalas na lumalaban ng mag-isa ng walang proteksyon ng batas, ng walang tunay na hustisya. Si Cardo ang mukha ng isang bansang sugatan. Si Cardo ang mukha ng maliliit na tao sa palengke, sa nayon, sa dulo ng kalsada na patuloy na binabaliwala para sa kapakanan ng mga nagpapanggap na makapangyarihan. At mula sa sugat ni Cardo, bumangon ang anino. Ang anino ng paghihiganti ng isang ama na wala ng ibang pagpipilian. Ang anino na iyon ay ang bunga ng isang bansa na hinayaan ang hustisya na lumakad ng pilay. Ang anino na iyon ay isang banta sa ating lahat. Kung hahayaan nating patuloy na mabuhay ang kawalang katarungan, darating ang araw na gaganti ang hustisya sa paraang hindi natin gusto. Ngunit, ang moral na mensahe na ito ay hindi humihinto sa takot. Nagdadala rin ito ng pag-asa. Pag-asa na nagmumula sa tunay na nasyonalismo na hindi lamang nagtataas ng watawat, kundi nagtataguyod ng katarungang panlipunan na siyang pundasyon ng bansang ito. Ang tunay na nasyonalismo ay hindi matatag na nakatayo habang hinahayaan ang maliliit na tao na magdusa. Ang tunay na nasyonalismo ay ang lakas ng loob na sabihin na sapat na sa pang-aapi sa anumang anyo nito. Ang kwentong ito ay nagpapagulantang sa atin upang makita kung gaano kahalaga ang isang bansa ng batas. Kung gaano kahalaga ang mga opisyal ng estado na matapang, malinis at matatag.
Kung gaano kahalaga ang lakas ng loob ng mamamayan na tanggihan ang krimen sa anumang anyo nito. Hindi maaaring lumaki ang Pilipinas kung hahayaan itong masira ng takot. At ang trahedya ng 312 basagulero ay simbolo na ang kawalang katarungan, kung hahayaan, ay babalik na manakit ng mailibu-libong anino. Gayunpaman, may isa pang mas pino, mas nakakaantig, at mas nakakatakot na mensahe. Na ang bawat tao ay may anino sa loob niya. Ang anino na iyon ay maaaring maliit, maaaring nakatago. Ngunit naghihintay ito. Naghihintay sa oras na ang mundo ay masyadong malupit, masyadong madilim, masyadong hindi makatarungan, hanggang sa bumangon ang anino na iyon at pumalit. Ang anino na iyon ay galit, paghihiganti, puot, pakiramdam ng pagkawala, lahat ng makakapagpatawid sa tao sa kanyang sariling hangganan. At kapag nangyari iyon, hindi na tayo nag-uusap tungkol sa tao. Nag-uusap tayo tungkol sa puwersa na hindi mapigilan. Iyon ang dahilan kung bakit itinuturo sa atin ng kwentong ito na pangalagaan ang ating puso, pangalagaan ang ating pamilya, pangalagaan ang ating mga kapitbahay, pangalagaan ang bansang ito mula sa sugat na masyadong malalim. Dahil ang sugat na hindi ginagamot ay nagpapanganak ng anino. Bilang isang malaking bansa, kailangan nating maunawaan na ang ating lakas ay hindi sa armas, hindi sa dami ng populasyon, hindi sa lawak ng teritoryo, kundi sa ating kakayahang pangalagaan ang hustisya para sa maliliit na tao. Kung ligtas ang maliliit na tao, ligtas ang bansa. Kung sugatan ang maliliit na tao, mahina ang bansa. Ang nasyonalismo ay tungkol sa lakas ng loob na protektahan ang maliliit na tao tulad ni Cardo. Ang nasyonalismo ay tungkol sa pagpigil sa trahedya tulad ng 312 anino ng galit. Ang nasyonalismo ay tungkol sa pagtiyak na walang sinumang mamamayan ang nakakaramdam na mag-isa sa pagharap sa mga nang-aapi. At ang pinaka-nakakatakot na moral na mensahe ng kwentong ito ay ang hustisya na nagmumula sa galit ay laging humihingi ng biktima. Ang hustisya na nagmumula sa batas ay magpoprotekta sa bansa. Kaya kailangan nating pumili kung gusto nating mabuhay sa isang bansa na naghihintay ng anino upang ipatupad ang hustisya o isang bansa na matatag na nakatayo, nagpoprotekta sa kanyang mamamayan nang hindi kailangang magbuwis ng dugo. Nakakatakot ang kwentong ito hindi dahil may anino. Nakakatakot ang kwentong ito dahil ang anino na iyon ay nagmula sa tao. At habang nasasaktan ang tao, ang anino na iyon ay maaaring bumangon anumang oras. Kailangang piliin ng Pilipinas ang tamang landas. Dahil kung muling bumukas ang pintuan na iyon, walang nakakaalam kung anong anino ang lalabas sa susunod.